now, we have already given the shoutout. So, ano pa bang hinihintay natin na... Ano pa ba hinihintay natin? Simulan na natin ang part 1 episode dito natin sa Revenge Expansion Unfiltered na to, na talagang ilalathala natin ng maayos itong pinakamatinding title na to. So, sasabihin natin ang lahat ng mga nakapaloob dito sa part 1 na to. Ayan, simulan natin. So, on the part 1 episode of Revenge Expansion Unfiltered, known as, ayan, Sudden Interest. So yun na nga. Bakit nasabi natin may mga tao na nagkakaroon ng mga sudden interest sa apo nila? Hindi natin masasabi kung ano mga dahilan na yan. So, ano pa bang gagawin natin? Uungkatin natin ng isa-isa ang lahat ng mga bagay-bagay sa segment na to, nang sa gayon, tawag nito? Nasa gayon, madikdik lang natin sa ating mga sariling koote ang lahat ng mga nakapaloob dito sa content na to. Pero bago lahat, yung pinapost ko nung mga naaraang vlog sa remake about dito sa disclaimer na to. So ito, basahin nyo mabuti ang nakasulat dyan. Yan. If any one of you has an ideological differences about disliking in this segment, wag nyo nang please, you can leave now, but do not disrupt the program. Pero if you wish to continue, we strongly advise that you have to proceed with caution. Kaya nga lagi ko nilalagay dyan bago ko simulan ng topic na to. Ayan, nakalagay dyan ang panghuling mensahe: viewer discretion is advised. Entiendes? Good. So ito, simulan na natin ang pinakamatinding bakbaka na episode dito sa expansion na to, na kung saan makikita natin ang lahat ng mga bagay na sinasabi ng mga taga-sanlibutan na to, na may mga sudden interest sa apwa nila. Hindi natin alam kung anong purpose nila, kung anong mga bagay na yung tipong the art critic ba? Isa-isa natin ito. Ito board lang to Ayan, pinakita na ni Harumi. Ayan. Yan salita na yan. Be careful of people who take a sudden interest in your community or family after long bouts of no visitation or communication. Ibig sabihin, mag-ingat lang po tayo sa lahat ng mga tao dito sa sanlibutan na to, dito sa mundong ilan na to, ang lahat ng mga taong may tinatawag nating sudden interest sa ating komunidad na to, sa lugar na pinagtatrabaho natin, sa lugar na pinagdadausan natin ng, alam mo na, yung Sunday worship or so on and so forth, na after sa lahat ng mga gera o lahat ng pagtatalong inabot, na hindi na umabot ba sa visitation, reconciliation, yung tinatawag natin communication, yung ayos-ayos din. Kasi dyan nagmumula ang tinatawag natin pagkakabahagi. So ibig sabihin, mag-ingat na po tayo sa lahat ng mga individual na ganyan, na may mga sudden interest na mag-criticize, mangingialam, at kung ano-ano lahat ng mga klaseng pambebenga, paninira, at kung ano-ano mga kabulastugan na ginagawa dito sa mundong ilalim na to. Pero di muna tayo magpapaano dito. Medyo seryoso ang part 1 na to na kung saan na talagang malapit na natin madikdik sa kanilang mga sariling koote ang mga mensahe na to. Eto, ipapaliwanag ko pa rin.
Ayan. During my fast, ayan, the Lord showed me the spirit and knowledge operating in those wicked people who thought we saw only their actions is something nice, vice. The youth in the spiritual realm, when I became one of the brethren of the church, I saw many wicked things to what others disregard. Ayan, gaya na sinabi ko, magmula nung nasama ko sa kawan, sa ano nang, alam mo na ibig ko sabihin nun, magmula nung nasama, kumbaga, magmula nung nasama ako sa tinatawag natin na kapatiran, ayan, pinakita na sa akin ng Panginoon, o siya sabing hayagang pinakita sa akin lahat ng mga anumang klaseng kasamaan na nagaganap dito sa mundong ilalim na to. Yung tinatawag natin, walang tayong nakakaalam kung anong mga araw at oras na yun, kung kailan magkaaroon ng, alam mo na, yung sudden interest sa pagkaabahagi, lahat ng mga bagay na hindi natin ini-expect na ginagawa ng mga tao dito sa paligid na nagkaasala sila. So, ibig sabihin, yung sinasabing, unang-una, may sinasabi pala sila sa akin na, ngayon, may naabot sa akin na info. Talata daw ng Biblia, pinopost ko, dahil talata daw ng Biblia, sineshare ko sa social media daw, dahil patama raw sa mga yan. Ay! Para sabihin ko sa iyo mga putok sa buong pindeo kayo. Pagwan pa lang, umiinit na eh. Eto, sasabihin ko sa iyo, bakit kayo nagagalit sa akin eh? Talata lang naman ang Biblia ang sinishare ko sa iyo, hindi naman galing sa akin yan. Salita ng Diyos yan eh. Saka nung nagtatanong, ba't daw ako nagsashare ng mga ganyan? Eh kung baka tanungin daw ako ng mga... Ay, ewan ko. Hindi ko alam kung ang isang individual doon nasusunsulan ng lahat ng mga masamang tao sa libutan na to para gawin ang lahat ng mga bagay na talagang ikaasira sa apwa niya. So ibig sabihin, para sa inyo, pag nakikita nyo lahat ng mga may sinishare akong talata ng Biblia dyan, tapos nagagalit kayo sa akin, eh wala naman pangalan nyo. Bakit? Tingnan nyo nga kung may pangalan nga, o may pangalan ba kayo na nakita dyan sa inyo? Wala, di ba? So, hindi ibig sabihin nun, wag kayong magagalit sa akin. Dahil hindi naman sa ako na gano'n yan. Biblia na mismo nagsasalita. Salita ng Diyos na nag-ano yan. Hindi sa gana sarili ko lang yan, o hindi basta-basta inano sa akin. Kasi, sasabihin ko sa yung totoo, kayo. Marunong nga kayo. Matatalino, matataas sa pinag-aralan, mga antataas sa rango yan, mga masters, doctors. Okay yan. Kaso, ang nakakatakot sa inyo, nilamon na kayo ng sarili nyong kaalaman. O denied kayo na sarili nyong kaalaman. Kayo mga marunong dyan. O yung mga member ng Mamaro Tribe, makinig kayo dyan sa mensahe na to. Ayan, very good Haro. Ayan, yan. Ang mga marunong o nagmamarunong ay denied sila na sarili nilang karunungan. Ngunit, ang mga mangmang ay kinalugdan ng Diyos. Thank you. So, ibig sabihin nun, kayo, na mga member ng Mamaro Tribe dyan, deny kayo na sarili nyong kaalaman. Kaya kung ako sa iyo, yung sinasabi natin, yung sinare sa akin ng isa natin na umakay sa akin,
huwag niyong ipangasang yung kaalaman kasi baka yan ang magdadayt pa sa iyo eh. Yan ang yan ang ikaabagsak mo. So, mas maganda kung ang karunungan mismo ng Panginoon ang dapat mong gamitin. Hindi yung saganang sarili mo lang na ganun. Kaya, sa lahat ng mga nagagalit sa akin dahil sa pag-share ko lahat ng mga Bible verses na sinasabi nyo, pinatatama ko kayo. Matuto kayong umilag. Matuto kayong umilag. Para sigurado, hindi kayo magmumukhang guilty niyan. Or we do? Mukha ka rin. Yan. Ang dailan tanga. So sa mga nagsabi niyan, mukhang kilala na namin kung sino, pero ayoko mag-name drop. Eto, sabihin na lang natin, wag na, baka may disclaimer, baka may umiyak na naman. Ito na lang. Ano ba yan? Nalaglag pa. Ito na lang kasi, alam mo nang ikaw, na tanga ka, ginagawa mo pang mas tanga pa, kesa ikaw na totoong tanga ka, alam mo gustong palabasin. Ako lahat ang masama, ikaw ang mabuti. Psychopathic. Hindi maganda yan ang ginagawa mo sa sarili mo na ipapangas mo ang lahat ng mga nalalaman, lahat ng mga kakarampot mong kaalaman para manglaman ka ng kapwa mo, mangdaig ka pa ng no, para sabihin ko sa'yo, isa ang dailang, maestro. ¡Eres un grandísimo estúpido! Grabe. Dailan ka talaga. Sa totoo lang. At yan na wag mong gagawin na ipangasa yung kaalaman. Tapos, so dako tayo dito sa isa pang part. Ayan. Be warned. The Lord says it will not work. The sacrifice they promised to the enemy will not happen. Instead, they will be sacrificed. For the Lord says, the hunted became or will become the hunter. Ayan, ipapaliwanag ko sa yung tema na yung sinare ko sa'yo. Baka nakakalimutan nyo. Lahat ng mga plano nyong gumawa ka ng mali sa apa mo, partikular na sa akin, hindi gagana yan. Kasi, kaya yung sinabi lahat ng mga sacrificial lamb na ipinaka ko sa isang kalaban, hindi mangyayari yan. Bagkos, silang sila magiging sacrificial tupa dyan sa ganyang klaseng masasamang ugali, masasamang balak sa apwa. Kasi the hunted will become a hunter. Ayan, yan yung mangyayari dyan. Sa taong ginawa mo lang mali, o yung pinagpaplanuhan mo na kagaya nito na nakaraan, nagpapetisyon pa daw laban sa akin, tapos may mga plano maiulat ako, tapos mga ganyan gusto ipatanggal ako. O ano nangyari sa inyo, mga tukmol na jablitong buwang kayo? Ano nangyari? Hindi nag-backfire sa inyo ang lahat ng mga kalokohan nyo. So, ibig sabihin, hindi papayagan ng Ama ang lahat ng mga bagay na ginagawa nyo sa apa nyo na mali. Kasi, there's an old saying, Harumi, pakita mo yung salita na yan. Ayan. Ang hain ng masama ay nakakasuklam sa paningin ng Panginoon. Ngunit, ang mga mabubuting hain ay ikinalulugdan ng Panginoon. O ano? Agreed? Good.
So, sunod natin dito, bukod pa sa mga bagay na mga pinagpaplanoan ng mga taga-labas na ito, mga taga-sanlibutan na to, na yung papaplanoan nilang gawa ng masamang kapwa nila. Pero wag ka. Ito pa isa. The Lord will fight for the innocent, for those who belong to Him. He will not permit the sacrifice to happen to His own. Instead, He will permit the sacrifice to the enemy such as you to do as the will to the violators. So, ibig sabihin, yung mga binabato nyo lahat ng mga maling akusasyon, mga maling paratang, mga bagay na pinagpaplano ako ng gawin na hindi maganda, nakalimutan nyo. Sa inyo babalik na lahat ng mga yan. Magbabakbar sa inyo yan. Kasi, hindi papayag ang ama na madiyado ako sa labanan na to ng buhay. Na para umangat-angat man lang ako, eto tatandaan nyo. Pinanganak ako sa mundong ito para mamuhay ng matuwid. Hindi magpa-impress sa inyo, mga ano kayo. Kaya, ibig sabihin nun, eto tatanda mo. Wag nyong susubuang kalabanin ang mga lingkod ng Diyos. Partikular na ako at sa iba pa. Dahil kapag umiyak ang mga yan, kasama na ako ng umiyak, at nagsumbong sa Ama, siya ang lalaban para sa amin. Isa lang ibig sabihin yan. Tama ang kasalanan ng idlat bago mo sirain ang buhay ng ilan sa mga kapatid, pati na rin sa akin. Ayan. So, ibig sabihin, tandaan mo lahat, ang mga gawang mali ay hindi dapat gawin sa abwa niyan. Baka mali sa inyo, karma yan. Okay ba tayo dyan? Alright. Sunod tayo sa mga panibagong topics. Ayan. This means that the evil spirits and the wicked doing you sought out will turn on you. I heard Boomerang Kuwanger. Ayun, kalaban ni Mega Man yun ah. I heard Boomerang Kuwanger, the arrows will boomerang back to the one who sent it. Yan ang sinasabi natin na the boomerang theory. Kung ano man ang ibinata mo sa apa mo at hindi nag-work, babalik sa inyo yan. Parang yung ginawa nyo na inalaya mo ng masamang dasal o yung mga ganyang orasyon na yan na ibinato nyo sa apa nyo. At kapag sa oras na hindi gumana dyan sa taong binato mo na ganyan, nako, yung orasyon na yan yung binanggit mo ay siya ring babalik sa inyo. Yan, babalik sa inyo lahat ng mga ginawa nyo sa apwa nyo. Kumbaga sa boxing, hindi ka makakatama ng walang kapalit. Agreed? Good. Sunod. Their lives as they know it will be crumbled, for the Lord has given His angels charge over your seed. And those human satanic agents such as you will fall in the same pit that you dug for us. So, ibig sabihin, kung ano man ang inilagay mong bitag sa amin lahat ng mga inosente, at gumawa ka pa ng bitag, baka nga ikaw yung malaglag ibis na kami. Bakit? Hindi pa rin maganda ang ginagawa mo sa apa mo. Kaya isa lang ibig sabihin yan, tigil-tigilan mo na ang paggagawa mo ng mga mali. Diba? Tama ba ako? Mali sila. Kapag isang bagay ginawa mo ng hindi maganda at lalong hindi nag-work it dahil sa sinasabi may sardine interest ka, nasirain ng buhay, lahat-lahat,
baka ang voltado sa inyo matindi. Balik. Kung binato ka pag binato mo ng isa, babalik sa'yo ng dalawa. O, ganun din ang gagawin sa inyo eh. Pay them in double. Diba? O, okay ba yan? O, sunod tayo dito. They will not continue to steal our destinies. Instead, their own descendants will become cursed for attempting to kill what God has ordained to live. Ayan, kagaya ko na alam mo na, magdamag-isang tao na ako dito sa ano natin sa INC o ano, mag-isang taon na ako dyan sa November. So ibig sabihin, may mga ilan sa mga tao na talagang gusto sirain ang buhay ko no, na gusto nilang no, tandaan nyo, ulitin ko sa inyo, hindi nyo mapapatuloy na naawin ang aming o sirain ang aming pamumuhay na lahat ng mga pangako sa buhay. Dahil sa halip, baka kayo pa masira ang buhay nyo kayo mismo masumpa niyan, malagay sa sumpa dahil sa pagtatangka nyo na patayin ang isang individual, particular na ako, na kung saan ang ama ay totally na naordinahan para mabuhay ng matuwid. O tama yun. Hindi mo pwede sirain ang buhay ng isang tao na kung saan ang ama na mismo ang nagbuo nun para sa kanya. Agreed? Good. So ito, pakinggan nyo ako na maayos dito mga kapatid. Dahil ang sabi ng Panginoon dito, Aro, ikaw na nga dito. Ayan, ipa-post. Ayan. Hear me clearly, comrades. The Lord says, it will not prosper. Their weapons will fall. Your children will live and not die and declare the word of the Lord. Ibig sabihin nito, hindi magpo-prosper lahat ng mga ginagawa nyo mali sa kapwa nyo. Lahat ng mga masama, lahat ng mga sudden interest nyo na sirain ang buhay, o mga pinagpaplanuhan nyo ng mga hindi maganda, lahat ng yan, hindi magpo-prosper yan. Dahil lahat ng mga bagay yan, baka yan pa ikaabagsak nyo. Diba? So, ibig sabihin nun, mananaig pa rin ang kabutihan dito sa sanlibutan na to. Na kahit sabihin natin, napakasama, pasama ng pasama. Dahil sa ginagawa ng nag-iisang kalaban ng Panginoon yan. Alam na natin o sino yun. Pero balik tayo dito sa salita na to na bibitawan ko sa inyo. Yung mga sasabihin ko sa iyo, yung mga piling magagaling, piling magaling, naguunan pa rin, puro palaman, puro sumbat, puro palaman. Wala naman talagang totally inambag dito sa mundo na to. Kundi kagagalitan, lahat. Tandaan mo ang mensahe na to. At bago tayo mag-end dito sa na to, siguro si Harumi na magbibigay ng outro para sa akin. So, eto ang mensahe ko sa inyo. Eto tatandaan nyo. Ang marunong ay dinaig na sarili niyang karunungan. Ngunit, ang mangmang ay kinalugdan ng Diyos. Yan. So this has been the part 1 of the reverse expansion known as the standard interest that we have been tackled in this segment. Harumi, you're up.
Hindi ko rin napansin eh. Dapat hindi ako naging manhid sa damdamin nyo. Hindi, okay lang sa amin. Wag mo na lang kaming intindihin. Kaya naman, baka gusto nyo nang gumanti sa akin ngayon. Yeah! Eto, libre-libre. Nakabaladra na mukha ko. Sige na, para naman matupad ang pangarap nyo. Promise, hindi ako gaganti.